Delikado pala yung ganitong lowered. Ito, yun. Yung isang tornilyo lang gagamitin. O kahit dalawang tornilyo gagamitin dyan. May nabibilsin tornilyo na ano, pasok dyan. Pero ang pinakadelikado talaga ito, yan. Kasi, yung kanal niya na pang safety, para hindi lumusot yung ano, yung pinaka shock, ay hindi nagagamit. Ayan. May tendency kasi yan na pag malubak, kaya mabilis yung takbo, mas biglang lumalubak, talagang lulusot yan. Kaya pag nangyari yun, pwede ka sumemplang o malasgrasya. Ganyan. Kaya ang gagawin natin ay magic lowered. Ito yung ano, magic lowered na tinatawag. Itong isang to, naka magic lowered na to. Ito yung original, mahaba niya. Yan. Kung makikita nyo, para sila ng shock. Stock shock to ah. Ang pinagkaiba niya, mas mababa yung naka magic lowered. Ito kasi ginawa ko to kanina. Medyo nataasan pa rin ako kaya pababaan ko to ulit. Medyo mas mababa pa. Yan. Para silang stock shock. Pero yung isa mas maliit. Ganyan ang nangyayari. Ito na yung gagawin natin. Ito yung stock shock. Ang gagawin natin, tatanggalin natin ito yung pinakababaw. Kaya bago natin gawin yun, dapat alam nyo na yung pinakasagad na plane ng shock nyo. Kaya ayan, may cable tie nakatali dyan. Hanggang doon yung pinakasagad ng ano, plane ng shock. Para malalaman natin kung hanggang saan tayo hanggang saan ang pinakasagad natin. Yan. Etong gamit ko improvise lang ito. Kasi nga sobrang laki ng alin na nakalagay dito. Tignan nyo yan, ano? Alin yan, screw type yan. Ay, hindi siya tulad ng iba na tinutulak lang yung ibabaw tapos may lalabas ng pin. Ito hindi, screw yan tapos alin yung pinakadulo. Sobrang laki nyan. Yan, no choice ako, nag-improvise ako. Ang ginamit ko ay yung dulo ng ano, tornilyo. Tapos yun, ayun na, winelding ko para gawing allen. Okay naman. Yan, natanggal ko siya. Sobrang laking alin na. Ang pinakamalaking alin ko lang wala pa sa kalahati. Kaya nyo choice ako. Kailangan kong ano, kasi bumili ako ng alin na malalaki. At saka nga pala yung pinaka ano yan, sa loob niyan, meron pa isang allen. Kailangan naman mahaba. Yan, pag natanggal natin yung spring, lalabas na rin natin yung ano, yung oil niyan. Ito kasi ay 7 months pa lang sa akin, brand new. Ngayon yung oil niyan ibabalik ko na lang kasi fresh pa yan. Pero mukha nang maitim, no? Yung ano, yung langis niya. Pero 7 months pa lang sa akin itong motor na to. Brand new. Ito sa ilalim yan, para matanggal mo tong tubong to, meron ulit yung allen. Ito sa pinakadulo, may allen, tapos sa loob nung kabilang dulo, may allen din. Need mo siya parehas pagkontrahin kasi pag isa lang, iikot na nang iikot yan. Medyo mahabang allen kailangan mo dito. Improvise lang din yon, dulo lang din ng tornilyo yon yung ginamit ko dito sa ano.
Kasi medyo malaki-laki din siya sa pinakamalaking alin na gamit ko eh. Kaya no choice ako nag-improvise din ako ng ganyang alin. Ito yung gagawin nating magic lowered. Kikita nyo yung spring na yan. Para bumaba siya, umiksi yung shock, kailangan mo itong palitan ng malaki. Mas mahaba. Kung di mo naman siya papalitan ng mas malaki o mas mahaba, ang gagawin mo, lalagyan mo siya ng spacer. Ang ginawa ko dyan, medyo mahal kasi yung mga mahabang tsaka mahabang spring, tsaka hindi mo rin yung gusto mong sukat. Kaya ang gagawin ko, spacer. Yan. Ito tubo lang siya, makapal na tubo. Ang sukat nito nasa 2.5 ata. Hindi ko sure Yan. Pwede kayong maghanap sa junk shop. Yung makapal, wag yung manifest. Kasi safety nyo rin yan eh. Yan. Solid na yung tubo yan. Ayan yung gagawin mong spacer. Yan. Kung gaano kalaki yung tubong yan, yun din yung size no bababa, iiksi yung yung shock. Kaya dapat alam niyo yung size at saka dapat pare-parehas din yung size ng dalawang tubong gagamitin niyo. Sa junk shop may naharap patang ganyan sa junk shop, maraming ganyan. Kasi mahal yung mga spring na na mahaba yung ginagamit sa clutch spring yata yun, ganun. Ang sukat ata niya na yung tubong na ginamit ko ay 35 mm. No, tama, 35 mm. Kasi nung yung unang ginawa ko ay nasa 25 mm. Eh medyo na-exceed nataasan pa ako kaya pinababaan ko pa ulit. Kaya ginawa ko ng 35 mm. Kaya tinawag na magic kasi dinagdagan mo siya ng size pero iiksi yung shock. Yun yung kaya naging magic ang tawag doon, magic lowered. Nagdagdag ka pero bumaba ay iksi yung shock. Yun. Wala nang masyadong gagawin pagka ilagay mo na yung yung tubo, spacer na ganon. Tapos, yun, babalik mo na lang yun. Ibabalik mo na lang din yung mga pinagbabaklas mo kanina.
At dito, sa paglalagay nitong ano, yung malaking allen bolt, doon tayo mahihirapan. Ay, babalik ko muna yun, no, yung langis. Mukha nang maitim pero goods pa yan. Kung mapapansin nyo dito, yung spring na sobra sa kanya yan, ang laki na kasi nga bumaba na yung tubo. Ngayon sa pagkakabit nito, dito ang mahirap. Yan, kakabit rin to, kaya need ko na ng katulong dyan. Sa lahat ng part, ito ang pinakamahirap. Medyo pinas forward, kinat ko na to kasi ang tagal namin ikabit yan. Tapos babae pa yung katulong ko. Pagkatapos mo may salpak yan, okay na yan, goods na yan. Tingnan nyo kung gaano nakaiksi. Halos sakop na ng buong kamay ko yung tubo na na nakalitaw. Pero maganda niyan, may play pa rin yung shock niya. Wala tayong tinabasan dyan, nagdagdag lang tayo. Yan, agad dyan yung play ng shock. I-testing natin yung pagkakabit niya. Okay na, goods na to, pare-pares yung dalawa. Ito na, kinabit ko na siya dito sa ayan, wala na nakausli kasi normal nakabit na yan. Yung kanal ng shock na tubo, ayan, nakakabit na, kaya safety na yan. Ayun kasi yung pinaka pumipigil sa shock na para lumusot. Hindi tulad ng ganito na yan, nakaganyan yung lowered nyo, nakalabas yung shock, delikado kasi yan, may tendency na lumusot yung pag naluba kayo lulusot yan, yan ang delikado. Kaya mas safe talaga yung magic lowered kasi sa mga gantong gagawin. Okay, pagkabit nyan, i-testing natin para makita nyo. Ito, i-testing natin.